tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malagim na gabi ang sumalanta sa kabisera ng Ukraine matapos ang walang awang serye ng pag-atake ng Russia. Hindi bababa sa 13 katao ang kumpirmadong nasawi sa lungsod ng Kyiv matapos itong paulanan ng mga ballistic missile at drone ng militar ng Russia. Ang trahedyang ito ay naganap ilang oras lamang matapos maglabas ng seryosong babala si Pangulong Volodymyr Zelensky ukol sa isang napipintong malawakang pagsalakay. Ayon sa mga lokal na autoridad, bukod sa mga nasawi ay 12-dosenang residente pa ang kasalukuyang ginagamot dahil sa malulubhang sugat na natamo sa insidente. Ang depensa ng Ukraine ay sinubok ng husto habang sinusubukan nitong harangan ang mga papasok na missile at unmanned aerial vehicles o UAVs na sadyang ipinadala upang wasakin ang puso ng kabisera na nagdulot ng malaking takot sa buong populasyon. Mismong si Kyiv Mayor Vitaly Klitschko ang nagkumpirma ng bilangan ng mga namatay sa pamamagitan ng isang pahayag sa Telegram nitong Huwebes. Kabilang sa mga matinding napinsala ay ang isang palabag ng isang apartment building na direktang tinamaan ng missile ng Russia. Dahil sa lakas ng pagsabog, gumuho ang 6 na palapag ng gusali, dahilan upang matrap ang ilang residente sa loob ng kani-kanilang mga tahanan. Kasalukuyang nagsasagawa ng emergency rescue operations ang mga bumbero at mga tauhan ng emergency services sa gumuhong 9 na palapag na residential building. Sinisikap nilang maialis ang mga guho upang mahanap ang mga posibleng nakaligtas. Ang direktang pagtama ng missile ay nag-iwan ng malaking pinsala sa estruktura na nagpapakita ng bagsik ng mga sandatang ginagamit ng puwersang Russian sa labanang ito. Naglabas din ng ulat si Timur Tkachenko, ang pinuno ng administrasyong militar ng kabisera, kung saan sinabi niyang 56 na katao, kabilang ang 2 bata, ang nasugatan sa naturang pag-atake. Bukod dito, umabot sa 36 na magkakaibang lokasyon sa buong lungsod ang nakaranas ng matinding pinsala na nagpapatunay na hindi lamang iisang lugar ang tinarget kundi ang buong kalakhang Kyiv. Bago pa man magsimula ang pag-ulan ng mga bomba, mabilis na lumikas ang mga residente patungo sa mga ligtas na lugar. Marami ang sumisilong sa mga underground subway station, bitbit ang kanilang mga sleeping mat at kumot upang magpalipas ng gabi roon. Ang mga larawang ibinahagi sa mga Telegram channel ay nagpapakita ng siksikang sitwasyon sa ilalim ng lupa habang naririnig ang mga pagsabog sa ibabaw. Sa kabilang banda, kinumpirma ng Ministry ng Depensa ng Russia ang kanilang isinagawang operasyon. Sa isang opisyal na pahayag sa Telegram, inamin ng Moscow na naglunsad sila ng isang malawakang pag-atake gamit ang mga long-range at high-precision na sandata na pinakawalan mula sa himpapawid, lupa at karagatan. Ayon sa kanila, ang mga target ay mga estratehikong pasilidad sa Kyiv at iba pang karatigpo. Sinabi ng panig ng Russia na matagumpay nilang tinamaan ang mga instalasyong militar at pasilidad ng enerhiya sa paligid ng Kyiv. Hindi lamang ang kabisera ang naging biktima kundi maging ang mga paliparang militar sa ilang rehiyon tulad ng Poltava at Dnipropetrovsk. Ang pagkasira ng mga pasilidad ng enerhiya ay nagdudulot ng malaking banta ng kawalan ng kuryente para sa milyon-milyong sibilyan sa bansa. Ipinagtanggol ng Moscow ang kanilang aksyon sa pamamagitan ng pagsasabing ito ay isang ganti o ganting salakay laban sa naunang pag-atake ng Ukraine sa mga sibilyang infrastruktura ng Russia. Ang ganitong palitan ng akusasyon at marahas na aksyon ay lalo lamang nagpapalala sa sitwasyon, habang ang mga inosenteng sibilyan sa magkabilang panig ang patuloy na nagbabayad ng pinakamataas na presyo ng digmaang ito. Ayon sa mga mamamahayag mula sa ahensyang AFP na nasa gitna at silangang bahagi ng Kyiv, nakarinig sila ng higit sa 100 malalakas na pagsabog sa kasagsagan ng pag-atake. Nayanig ang mga gusali habang nagbabala ang Air Force ng Ukraine na may mga ballistic missile na papasok sa airspace ng lungsod. Ang tunog ng mga sirena ng air raid ay patuloy na umalingaw-ngaw sa buong kabisera sa loob ng maraming oras. Ang nakamamatay na pag-atake ay naganap ilang oras lamang matapos magpasya si Pangulong Zelensky na paikliin ang kanyang pagbisita sa Ireland. Matapos makatanggap ng kritikal na impormasyon mula sa kanilang intelligence services ukol sa napipintong pag-atake ng Russia, agad niyang kinansela ang kanyang mga naka-schedule na aktibidad sa ibang bansa upang bumalik sa Ukraine at pamunuan ang pagtatanggol sa bansa. Sa isang magkasamang press conference sa Dublin kasama si Irish Taoiseach Michael Martin bago siya umalis, hayagang ibinahagi ni Zelensky ang kanyang pangamba.
Sinabi niya na mayroon silang hawak na sapat at maaasahang datos ng paniktik na nagpapatunay na maglulunsad ang Moscow ng isang mapaminsalang pagsalakay. Dito ay nanawagan siya sa kanyang mga kababayan na maging handa at huwag baliwalain ang mga alerto. Sa kanyang post sa platform na X, dating Twitter, mariing pinaalalahanan ni Zelensky ang publiko na unahin ang kaligtasan ng kanilang mga pamilya at anak sa pamamagitan ng pagsunod sa mga babala ng air raid. Sinabi niya na matagal nang pinaghahandaan ni Vladimir Putin ang pag-ataking ito at ang banta ay naging isang madilim na katotohanan na hinarap ng bansa noong gabing iyon habang lumilipad ang mga misail. Inakusahan din ng leader ng Ukraine ang Russia ng tahasang pagtanggi na wakasan ng digmaan na nagsimula pa noong Pebrero ng taong 2022. Ayon kay Zelensky, sa kabila ng pagsisikap ng Ukraine na magpadala ng mensahe ng kahandaan para sa mga makabuluhang negosasyon sa pamamagitan ng opisyal at hindi opisyal na mga channel, patuloy pa ring pinipili ng Kremlin ang marahas na landas. Binigyang diin ni Zelensky na walang ibang nakikita si Putin kundi ang patuloy na agresyon laban sa Ukraine sa mga kalapit na bansa nito at sa buong kontinente ng Europa. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng lumalalang kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa na nagpapahiwatig na malayo pa ang posibilidad ng kapayapaan habang ang diplomasya ay patuloy na isinasantabi kapalit ng mga operasyong militar. Dahil sa tindi ng pag-atake malapit sa hangganan, naging alerto rin ang mga kalapit na bansa. Ang Poland na isang miyembro ng NATO at European Union ay mabilis na nagpalipad ng kanilang mga fighter jet bilang isang preventive measure o pang-iwas na hakbang. Bagaman ibinalik din ng mga ito nang makumpirmang walang paglabag sa kanilang airspace, nagdulot ito ng matinding tensyon sa buong rehiyon ng silangang Europa. Ang hakbang ng Poland ay nagpapakita lamang kung gaano kabilis mag-spill over o kumalat ang tensyon ng digmaan sa mga kalapit na teritoryo ng NATO. Ang bawat pag-atake ng Russia sa kanlurang bahagi ng Ukraine ay naglalagay sa mga kalapit na bansa sa mataas na antas ng alerto militar. Ang takot sa isang direktang sagupaan sa pagitan ng Russia at ng alyansang NATO ay nananatiling isa sa pinakamalaking pangamba ng mundo. Ang kasalukuyang labanan sa Ukraine ay itinuturing na pinakamadugong armadong tunggalian sa Europa mula noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa loob ng higit sa 4 na taon ng pananakop ng Russia, libu-libong sibilyan at sundalo na ang namatay, habang milyon-milyon naman ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan upang maging mga refugee sa iba't ibang dako ng mundo dahil sa kaguluhan. Sa pagpapatuloy ng digmaang ito, ang muling pagbangon ng Kyiv mula sa bawat pag-atake ay nagpapakita ng katatagan ng mga mamamayang Ukrainian. Ngunit sa bawat missile na bumabagsak, ang pinsala sa pisikal, ekonomikal at psikolohikal na aspeto ng bansa ay lalong lumalalim. Ang muling pag-target sa mga pasilidad ng enerhiya ay naglalagay din sa bansa sa banta ng isang malalang krisis sa darating na panahon. Sa huli, nananatiling nakatutok ang buong mundo sa magiging susunod na hakbang ng magkabilang panig. Habang patuloy na nadaragdagan ang bilangan ng mga nasasawi sa Kyiv, ang panawagan para sa hustisya at kapayapaan ay lalong nagiging mailap. Kami ay patuloy na magbabantay at magbibigay ng pinakahuling balita ukol sa nagpapatuloy na krisis na ito dito lamang sa ating programa. Manatiling ligtas at nakatutok.